This is what a gay priest look like. I am black, I'm African, I'm Nigerian, I'm also British, I'm gay, and I'm living with HIV. So I'm so happy. Dito pa lang mali na ang foundation. Ginawang basehan ng happiness para sabihing tama ang isang bagay. Pero sa Bible, hindi happiness ang ultimate standard. Holiness ang standard ng Diyos. Pwede kang maging masaya at mali pa rin sa harapan ng Diyos. Sa Proverbs chapter 14 verse 12 ang sabi, may daan na tila tama sa tao, ngunit sa dulo nito ay kamatayan. Ka-good news, sinusukat ng Diyos ang buhay base sa kanyang katotohanan, hindi sa feelings. You know, there is nothing stopping me with my relationship with God and with Jesus. I love God with all my heart and I love Jesus with all my soul. So yes, it is okay and it is possible to be both gay and to be a priest and to be a Christian. Hindi sapat na sabihin mong mahal mo ang Diyos. Dapat sinusunod mo siya. Ito ang delikadong conclusion. Okay ang relationship ko kay God, so okay ang lifestyle ko. Mga ka-good news, hindi ganyan ang turo ng Bible. Ang tunay na relationship sa Diyos ay laging may transformation. Sa 1 John chapter 2 verses 3 hanggang 4 ang sabi, ang nagsasabing kilala niya ang Diyos, ngunit hindi sumusunod, ay sinungaling. Malinaw, hindi sapat na sabihin I love God. Ang tanong, sumusunod ka ba sa Kanya? At ang transformation na ito ay gawa ng biyaya ng Diyos, hindi sa sarili nating lakas. How do I back it biblically? The Bible says that for God so loved the world that God gave His only Son that whosoever love Him, you know, or believe in Him shall not perish but have eternal life. That is my backing. The other one is also Psalm 139 that says that for we are fearfully and wonderfully made. You know, Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5 also says that for God knew us before we were formed in our mother's womb. Hindi mo pwedeng gamitin ang Bible para kontrahin ang Bible. Dito ginagamit ang scripture pero mali ang pagkakagamit. Sa John chapter 3 verse 16, oo, mahal ng Diyos ang mundo, pero hindi ibig sabihin na ina-approve niya ang kasalanan. Sa Psalm 139 ang sabi, fearfully and wonderfully made. Ito ay tungkol sa creation, hindi affirmation ng lahat ng desires. Sa Jeremiah chapter 1 verse 5, specific ito kay Jeremiah, hindi blanket approval ng identity ng bawat tao. Sa good news, hindi mo pwedeng gamitin ang Bible para i-affirm ang gusto mo habang ini-ignore ang malinaw nitong itinuturo. So God knew who I am as a gay man. You know, I often say that, you know, the Lord is my shepherd and He knows that I'm gay. So there's no question about my sexuality. So it's not controversial for me. It might be controversial for you. Hindi dahil kilala ka ng Diyos, tama ka na agad. Ito ang pinakaseryosong error. God knowing you does not mean God approves everything about you. Sa Matthew chapter 7 verse 21 ang sabi, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian. Ibig sabihin, pwede mong sabihin kilala mo ang Diyos, mahal mo ang Diyos, pero hindi ka pa rin tunay na sumusunod sa Kanya. Ka-good news, ang tunay na relasyon sa Diyos ay hindi lang claim. Ito ay ebidensya ng pagsunod. Ang gospel ay hindi be yourself, kundi deny yourself and follow Christ. Sa Luke chapter 9 verse 23 ang sabi, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Mga ka-good news, maging malinaw tayo. Hindi ito hate, hindi ito pag-atake sa tao. Lahat tayo ay mahal ng Diyos, pero hindi lahat ng nararamdaman natin ay tama sa harapan ng Diyos. Happiness is not holiness, experience is not authority, identity is not salvation. Ang standard ay ang salita ng Diyos. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos, hindi lang tumatanggap, ito ay nagbabago. At ang pagbabagong ito ay posible lamang kay Kristo. What are your thoughts? I-type mo sa comment section.